Sa isang baryo sa bahagi ng Luzon, nakatira si Mario at ang kanyang anak na si Leo. Noon, malakas at masipag si Mario bilang karpintero. Pero isang araw, siya'y nadisgrasya. Hindi na siya makalakad at halos mawala na siya ng pag-asa. Pakiramdam niya noon ay inutil na siya at walang kwentang ama. Pero hindi pa rin siya sinukuan ng anak niyang si Leo. Nanatili ito sa tabi niya sa loob ng mahigit 1 taon. Bandang 5:00 pa lang ng umaga ay nagigising na ang kanyang anak na si Leo para magsaing at asikasuhin siya sa pagpapaligo at pagpapakain. "Tay, konti na lang po. Gagaling din kayo. Huwag po kayong mawala ng pag-asa." "Anak, patawarin mo ang tatay kong naging pabigat ako sa iyo ha. Kung naging maingat lang sana ako, hindi sana ako nadisgrasya. Hindi ko na alam kung kailan ako makakalakad ulit. Hindi ako pwedeng maging ganito na lang habang buhay." "Huwag po kayong mag-alala, tay. Ang sabi po ng doktor, may improvement na kayo. Basta ipagpatuloy lang natin ang physical therapy nyo." "Pero anak, wala na tayong perang ibabayad para sa physical therapy na yan. Paubos na ang perang ibinayad sa atin sa pinagsanlaan natin ng tricycle." "Tay, magagawan po natin yan ng paraan. Tiwala lang po." "Ang swerte ko talaga sa iyo, anak. Kahit na nawawala na ako ng pag-asa, nandyan ka para ipaalala sa akin na huwag akong sumuko." "Itay, ngayon pa ba tayo sa suko? Sa dami ng pinagdaanan natin simula nang nawala si nanay, sisiyo na lang sa atin ang pagsubok na to." Gumaan talaga ang loob ni Mario dahil sa pagiging positibo lagi ng kanyang anak. Nag-iisang anak lang niya si Leo at buti na lang naiwanan pa siya ng isang mabuting anak bago na mayapa ang kanyang asawa dahil sa sakit na cancer. Lumipas ang mga buwan, lumalala ang gastos sa gamutan kaya kung saan-saan sila nanghihiram ng pera. "Iho, 3,000 lahat." "Ate, 2 piraso na lang po munang bibilhin ko. Kulang po kasi ang pera ko eh." "Ganun ba? Sige iho, sandali lang." "Sige po ate." "Oh, eto ng gamot. 300 lang ang lahat." "Ito po ang bayad ate. Salamat po." Pagkatapos maiabot sa tindera ang bayad, ay dali-daling naglakad si Leo pauwi sa kanilang bahay para mapainom na ang kanyang ama ng gamot. Pagkapasok niya ng bahay, nasurpresa siya nang makitang nakangiti ang kanyang ama na parang ang saya-saya nito. "Tay, dala ko na po ang gamot niyo. Mukhang masaya po yata ang tatay ko ngayon ah." "Siyempre naman anak, sobrang saya ko talaga ngayong araw dahil may maganda akong balita na sasabihin sa'yo." "Talaga tay? Ano po yun?" Nanlaki ang mga mata ni Leo nang makita ang pagtayo ng kanyang ama. Halos mapaiyak siya sa tuwa at niyakap ito ng mahigpit. "Tay, salamat sa Diyos nakakatayo ka na." "Hindi lang nakakatayo, nakakalakad na rin ako anak." "Sabi ko naman po sa inyo eh, gagaling po kayo tay. Salamat talaga Lord." "Salamat sa iyo anak. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin sa panahong wala akong kakayahang alagaan ang sarili ko." "Naku, wala po yun tay. Siyempre anak niyo po ako, kaya responsibilidad ko pong alagaan kayo." "Huwag kang mag-alala anak. Babawi si tatay sa iyo. Pangako yan." "Ang mahalaga po sa akin ngayon ay okay na po kayo. Hindi niyo na po kailangan bumawi. Maging healthy lang kayo, basta yan na po ako." Mahigpit na nagyakapan ng mag-ama at natawa na lamang sa sobrang tuwa. Pagkalipas ng ilang araw, natanggap sa isang factory si Mario at nagsimula ng magtrabaho. Samantalang si Leo naman ay naiwan sa bahay para mag-asikaso. Nahinto kasi siya sa pag-aaral simula nang magkasakit ang kanyang ama. "Anak, nandito ng tatay. May dala akong pasalubong sa'yo." "Tay, nandyan na pala kayo. Sino po siya?" "Siya si Rowena, nobya ko." Nobya? Siya bang anak mo Mario? Binata na pala.
Oo. Siya ang anak ko, si Leo. Siya ang nag-alaga sa akin sa panahon na nagkasakit ako. Leo, simula ngayon, dito natitira si Rowena. Pakitunguan mo siya ng maayos. Opo, tay. Hello po, Tita Rowena. Hello din, iho. Labag man sa kalooban ni Leo, ay wala siyang nagawa, kundi hayaan na lang ang kanyang tatay. Dahil nakita naman niya itong masaya. Pero sa paglipas ng mga araw, napapansin niya ang kakaiba sa kilos ni Rowena at ang mga tingin nito. Naglakad ito na walang bra sa loob ng bahay, kaya nanlaki ang mga mata niya nang makauwi siya galing sa tindahan. Bumili kasi siya ng mga rekados na gagamitin sa lulutuin niya mamaya para ipagdiwang kahit papaano ang birthday niya. Tita, sorry po. Di ko po sinasadya. Okay lang yan, iho. Alam ko naman na gusto mo ding makita ito, kaya pinagbigyan na kita. Total, birthday mo naman ngayon, kaya regalo ko na to sa'yo. Ano po? Agad na lumapit si Rowena sa kanya at hinawakan ang kamay nito, tsaka dinala sa malulusog nitong dibdib. Agad naman siyang kumawala sa pagkakahawak ni Rowena at di niya sinasadyang na itulak ang dalaga. Lumayo ka sa akin. Ano bang ginagawa niyo? Wala naman ang tatay mo dito, Leo. Huwag ka nang magkaila pa. Alam ko naman na may pagnanasa ka sa katawan ko. Dali na sa kwarto. Papaligayahin kita. Ano bang pinagsasasabi mo? Asawa ka ng tatay ko. Hindi pa kami kasal, Leo. Pera lang ang habol ko sa tatay mo. Mas gusto kita. Mas bata at gwapo. Walang hiya kang babae ka. Paano mo nagawang lokohin ng tatay ko? Ginagamit mo lang pala siya. Walandi ka? Nabigla naman si Leo nang yakapin siya ng mahigpit ni Rowena, kaya pilit niyang itinulak ito. Nagulantang naman sila pareho nang marinig ang sigaw ni Mario sa likuran nila. Anong ibig sabihin nito? Bakit wala kang bra, Rowena? Tay? Mario, muntik na akong gahasain ng anak mo. Ano? Totoo ba to, Leo? Tay, hindi po yan totoo. Sinungaling pong babaeng yan. Siya po mismo lumapit sa akin at inakit ako. Sinabi pa niya na pera lang daw ang habol niya sa'yo. Hindi ko akalaing magagawa mo sa akin to, Leo. Anak kita, pero tinraidor mo ko. Hindi nakapaghanda si Leo sa suntok ni Mario sa kanya. Napahawak naman siya sa kanyang panga. Lumayas ka sa pamamahay ko. Traidor! Ang dami ko nang ang problema. Dumagdag ka pa. Putya! Tay, akong paniwalaan niyo. Kahit minsan, hindi ako nagsinungaling sa inyo. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko, Leo. Tinraidor mo ang sarili mong ama. Mario, baka nabibigla ka lang sa desisyon mo. Hindi. Ayoko ng ahas sa pamamahay ko. Sobrang nasaktan si Leo sa sinabi ng kanyang tatay. Kasi pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-aalaga niya, ay hindi pa rin siya kilala ng kanyang ama. Hindi pa rin siya pinaniwalaan ito, kahit na ni minsan ay hindi siya nagsinungaling. Pagkaalis ni Leo, agad na nilapitan ni Mario si Rowena at niyakap. Okay ka lang ba, sweetheart? Anong ginawa ni Leo sa'yo? Okay lang ako, sweetheart. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Nag-iisang anak mo lang si Leo, di ba? Wala akong pakialam. Tinrider niya ako. Muntik ka na niyang magalaw kung hindi ako dumating. Pasensya ka na sa nagawa ng anak ko. Okay lang. Siya nga pala. Pahingi naman ako ng pera. May parcel kasi akong dadating mamaya. Wala pa akong pambayad. Ganun ba? Eto, sweetheart, 1,000. Ilang araw ang lumipas mula nang palayasin ni Mario si Leo. Pero hindi naman talaga nawala sa isipan niya ang anak. Samantalang si Rowena naman ay lagi pa rin siyang nilalambing at humihingi ng pera. Kaya naniwala si Mario na tama ang desisyon niya. Pero isang gabi, pag-uwi niya galing trabaho, nagulantang siya sa kanyang nasaksihan. Sa mismong pamamahay pa niya.
Rowena? Napatayo si Rowena mula sa sofa. Gulat, habang yung kasama niyang lalaki agad na tumakbo palabas ng pinto. Naiwan si Rowena. Hindi makatingin kay Mario. Ano to, Rowena? Totoo pala yung sinabi ni Leo? Niloloko mo lang ako? Ano ngayon kung totoo? Mario, huwag ka nga magpakasanto. Alam mong matanda ka na. Hindi mo ba naisip na ginagamit lang talaga kita, Mario? Ginamit mo lang ako? Pera lang palang habol mo? Oo, pera lang. Hindi ikaw. Ang dali mong paikutin, Mario. Konting drama, konting lambing. Bigay ka agad. Kaya sorry kung nabiktima kita, ha? Wala Matindi ang pangangailangan ko. Paano mo nagawa sa akin to, Rowena? Binalayas ko pang anak ko dahil sa'yo. Hindi ko siya pinaniwalaan. Problema mo na yon. Hindi ko naman sinabi sa'yong palayasin siya Sa katunayan nga, gustong-gusto ko ang anak mo. Pero matigas siya ikumpara sa'yo. Sayang. Walang hiya ka? Alam ko, matagal na. Maalas mo lang matanda. Ikaw ang maswerteng lalaking napagtripan ko. Kinuha niya ang bag niya at lumabas ng bahay. Iniwan si Mario na nakaupo sa sahig. Tulala at durog na durog. Sa loob ng bahay na dati, puno ng ingay at halakhak, tanging katahimikan na lang ang naiwan. Leo anak, anong nagawa ko sa'yo? Patawarin mo ako. Kinabukasan, halos hindi nakatulog si Mario. Maaga siyang nag-ayos at agad na naghanap sa anak niyang si Leo. Pinuntahan niya ang mga kamag-anak. Isa-isa niyang tinanong. Pero wala ni isa ang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Nelia, nagpunta ba dito si Leo? Hindi. Di ba magkasama kayo sa iisang bahay? Pinalayas ko siya dahil naniwala ko kay Rowena. Akala ko siyang traidor. Pero ako pala nagkanulo sa anak ko. Mario, paano mo nagawa yun? Anak mo si Leo at siyang nag-alaga sa iyo sa panahong may sakit ka. Tss, ang tanga mo. Pinili mo pa yung babaeng kakakilala mo lang kesa sa anak mong umagapay sa iyo. Alam ko, kasalanan ko. Kaya nga hinahanap ko siya ngayon. Pero hindi ko alam kung nasaan na siya. Napatigil naman sila pareho nang dumating ang tiyuhin ni Mario na si Noel. Nelia, may nakita raw bangkay ng bata sa ilog kanina. Puro pasang katawan. Hindi na makilala ang muka. Ilang araw na rin daw itong palutang-lutang. Anong sabi niyo, Chong? Bata? Oo, bata. Pinapupuntang kamag-anak para makumpirma kung sino. Diyos ko, pwede niyo po ba akong samahan, Chong? Bakit, Mario? Nawawala kasi si Leo, Noel. Ano? Basta po mahabang kwento. Pakiusap, samahan niyo po ako sa ilog. O siya, sige, tara na. Mabilis na kumaripas ng lakad si Mario kasama ang tiyuhin niya papunta sa ilog. Nanginginig ang bawat hakbang. Kinukutuban siya ng matindi. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lang kasikip ang dibdib niya. Pagdating niya ron, bumungad ang isang tanawin ng mga tao na nakatipon. May bangkay na nakatabing sa sako. Lumapit ang isang pulis at dahan-dahang inangat ang sako. Hindi na talaga makilala ang muka. Sira na sa tagal ng pagkakalubog sa tubig. Pero nang mapansin ni Mario ang suot nitong damit, ang lumang t-shirt at relo na siya mismo ang bumili kay Leo, parang gumuho ang buong mundo niya. Leo! Anak ko to! Diyos ko! Anong nagawa ko? Napaluhod si Mario sa lupa. Halos hindi makahinga sa sobrang bigat ng dibdib niya. Ang anak na pinalayas niya, ang anak na hindi niya pinaniwalaan, ngayon wala na. Hindi na niya mababawi ang buhay nito. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang kirot, ang pagsisisi at ang malamig na bangkay ng anak niyang si Leo.
Diyos ko, Mario. Mukhang hindi basta pagkalunod to ah. Tingnan mo, may mga pasang braso niya. Anong nangyari sa kanya? Magbabayad ang gumawa nito sa anak ko. Magbabayad sila. Sir, gusto mo bang ipa-autopsy ang bangkay ng anak mo? Oo, Chief. Gusto ko ding mabigyan ng hustisya ang pagkamatay niya. Kung ganon, sumama po kayo sa presinto. Dadalhin naman namin ang bangkay sa PNP Crime Laboratory para masuri po namin gamit ang autopsy. Sige po, gawin niyo po ang lahat para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Pagkalipas ng ilang araw, ay na-cremate na ang bangkay ni Leo at lumabas na din ang resulta ng autopsy. May internal bleeding sa ulo niya at base sa resulta, hemorrhagic shock secondary to blunt force injuries ang ikinamatay ni Leo. Sir, may isa pong lalaking lumapit sa amin kaninang umaga para maging witness. Nakita daw po niya ang buong pangyayari. Ano? Nasaan siya? Umuwi na po, pero nakuhanan na po namin siya ng statement tungkol dito. Isang grupo daw po ng mga tambay ang humarang sa anak niyo at pinagtulungang bubugin. Sabi daw po na pagtripan ito dahil dayo hanggang sa hindi nila alam na patay na nila to. Kaya itinapon nila to sa ilog dahil sa takot na may makaalam. Sobrang nanlumo si Mario. Para bang gumuho ang mundo niya sa mga oras na yon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang pag-aalaga sa kanya ng anak noong siya'y nagkasakit. Pati ang sakripisyo nito na huminto sa kanyang pag-aaral. Hindi niya alam kung mapapatawad pa niyang sarili matapos niyang ipalayas ang anak dahil lamang sa kasinungalingan ng isang babae. Kung hindi niya ginawa yon, hindi sana napahamak si Leo. Anak, patawarin mo sana ang tatay. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit ngayong wala ka na. Araw-araw kong sisisihin ang sarili ko sa nangyari. Mario, walang may gusto sa nangyari. Oo, nagkamali ka. Pero nabulag ka lang din naman sa pagmamahal. Naloko ka rin ng babaeng pinagkatiwalaan mo. Biktima ka rin, kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi, Chong. Sobra po siyang nasaktan sa ginawa ko. Napakasama akong tatay. Dahil pagkatapos niya akong alagaan, itinakwil ko siya. Ang sama-sama ako. Lumipas man ang ilang taon, pasan-pasan pa rin ni Mario ang matinding pagsisisi at sakit ng pagkawala ni Leo. Araw-araw siyang dinadalaw ng mga alaala ng anak. Ang boses nito, ang pag-aalaga at ang lambing. Lahat ng yon ay nananatiling nakaukit sa kanyang isipan at puso. Nabigyan man niya ng hustisya ang pagkamatay ni Leo at nakulong ang 3 lalaking bumugbog sa kanya, hindi pa rin mabura ang sugat na iniwan nito sa puso ni Mario. Talaga namang walang pagsisising nauuna. Laging nasa huli. Kaya para sa ating mga nakikinig, lalo na sa mga magulang, huwag nating ipagpalit ang ating mga anak o pamilya para sa kahit na sino. Sapagkat wala tayong rewind sa totoong buhay. Hanggang dito na lamang po ang ating magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!